Ilagay mo ito sa bigas ngayong unang full moon ng 2024, January 26, at mga ritual sa dahon ng laurel na maaari natin gawin. Ang full moon ay pinaniniwalaan na nagbibigay ng lakas at swerte sa mga taong nasisikatan ng sinag nito. Meron po tayong tinatawag na moon goddess at ito ang pinaniniwalaang nagbibigay katuparan sa ating mga hiling. Ang mga insekay ay naniniwala sa kapangyarihan ng sinag ng buwan. Ang lahat ng kanilang mga lucky charms o mga pampaswerte ay kanilang inilalabas at pinapasinagan sa sinag nito. Dahil hindi lamang ito nagkakaroon ng lakas at panibagong enerhiya, maaaring magkaroon ng katuparan ang kanilang mga hiling sa buhay. Ang pagpapasinag sa sikat ng buwan ay nagbibigay sa atin ng mga makabagong enerhiya na maaaring makatulong sa ating buhay. Ang mga ritual na ginagawa sa panahon ng full moon ay napakabisa. Ang lahat ng manifestation ay maaaring matupad, depende sa taong gumagawa nito. Narito ang mga bagay na maaari nating gawin sa tuwing sumasapit ang full moon. At ang full moon ng January 26 ay isa sa pinakamahalaga at pinakamaswerte. Sapagkat ito ang unang full moon ng papasok na period 9. Kaya't lahat ng ilalagay nating pampaswerte, pasinagan po natin sa sinag ng buwan upang magkaroon ito ng lakas at magkaroon ng katuparan ang ating mga hiling. Lucky rice grain. Ang lucky rice grain ay bigas na mayroong pera at ang lalagyan ay bilog. Ito po ang gagawin. Kumuha po kayo ng bigas at ilagay ninyo sa bilog na lalagyan at lagyan ninyo ng 9 coins. Ito po ay para sa pagsalubong natin sa period 9 at para mapasinagan ito sa sinag ng buwan ngayong January 26. Ang bigas na yan ay hindi natin sasaingin at hindi natin aalisin ang coins na nandiyan. Ang bilog na lalagyan ay kailangan po saradong-sarado sapagkat hanggat hindi nasisira ang bigas, hindi po natin yan aalisin o papalitan. Ang lucky rice grain po ay nagpapahiwatig na kapag inilagay natin yan sa tagong area sa ating tahanan o sa southeast area ng ating tahanan at yan ay hindi nasira, diyan po natin makikita na ang ating tahanan ay mayroong swerte at maaari natin itong mapakinabangan sa hinaharap. Kapag nasira po ang bigas sa loob na inyong inilagay, yan po ay inyong papalitan. At kapag papalitan ninyo, itatapat ninyo yan sa panibagong full moon at ang nasirang bigas ay inyo pong susunugin. Hindi nyo po itatapon sa basurahan, susunugin nyo po at inyo po yung i-bury o ibabaon ninyo sa paso at tataniman ninyo ng halaman. Sapagat upang magkaroon po ng renew energy, sapagat maaaring may na-absorb na energies ang bigas na inyong itinago, kaya po siya nasira. Lalong-lalo na kung ito pong bigas na ito ay maayos naman ang inyong pagkakalagay, maaaring may mga enerhiya na nagdulot ng pagkasira ng bigas. Ito po ay hindi itinatapon, ito po ay sinusunog. Susunugin po yan at inyong ibabaon sa paso at ang inyong paso ay tataniman ninyo ng halaman. Kapag ang halaman po ay sumigla, lumago, na itinanim ninyo sa kung saan ninyo ibinaon ang sinunog na bigas, nangangahulugan po yun na na-dissolve na ang negative energies at magiging pampaswerte ninyo yung paso na mayroong sinunog na bigas. Hindi po yan itinatapon. Bago ninyo gawin, mahalaga po na makatiyak kayo na ang bigas ninyo ay nasa maayos na kondisyon
At ganun din ang mga coins na inyong ilalagay. At ang bilog na lalagyan. Seed money ritual. Ang seed money ritual ay ginagawa upang tayo ay makatiyak na tayo ay hindi masasaid sa pera o mauubusan ng pera. Ano man ang mangyari sa atin sa loob ng isang taon. Ang perang ating ilalagay dito ay maaari nating ibili pag natapos ang isang taon. Narito ang pamamaraan ng paggawa. Kumuha po kayo ng garapon at kumuha din po kayo ng blue or black na tela at ganun din ang red ribbon. Ang halaga ng pera na ilalagay ninyo ay depende po sa inyo. Ang pera po ay ibabalot sa tela at tatalian ng red ribbon. Pagkatapos ay ilalagay sa loob ng garapon at ito po ay tatakpan. At pasisinagan po yan sa sinag ng buwan sa gabi. Kapag natapos na po, yan po ay itatago ninyo sa tagong area sa inyong tahanan o sa living room. Sa tagong area sa living room, pwede po yan. Dapat po walang makakakita sa nilagay ninyong hidden wealth dyan o yung seed money na nilagay ninyo. Dapat po walang makakakita maliban sa inyo. Sapagkat kapag yan po ay nakita ng iba, maikukumpara po yan sa pagkaubos. Mahalaga po na ang ating hidden wealth ay hindi nakikita ng iba. Mahusay na panahon din po ito para sa mga wallet ritual. Kung nagnanais po kayo ng wallet ritual, maaari kayong kumuha ng bagong wallet. Kinakailangan po bago ang ating wallet sapagkat ito po ang unang full moon ng 2024 at ito rin ang unang full moon ng period 9. Maglagay po kayo ng pera sa inyong wallet, maaari po Chinese coins o maaari pong maglagay kayo ng anumang halaga ng pera na nais ninyo, ngunit hindi nyo po yan ibibili. Yan po ay tatago ninyo sa compartment ng inyong wallet at hindi ninyo yan tatanggalin hanggang hindi natatapos ang isang taon. At pasisinagan ninyo yan sa buwan habang kayo po ay nagmamanifest o humihiling sa moon na ang inyong wallet ay palaging puno. Kapag kayo po ay hihiling, ganito po ang sasabihin ninyo. I am a money magnet. Money comes to me easily. Ganyan po ang sasabihin. Huwag niyo pong lalagyan ng sana. At saka ibubulong niyo po. Mahalaga po na kapag gagawa po kayo ng ritual, kayo lang po. Wala pong nakakakita sa inyo. Maaari din po kayong gumawa ng wealth ritual sa fortune plan. Ito po ay mabisa sa mga nagnanais ng business expansion o kung nagnanais kayo ng maraming customer. Napakaswerte po ng ritual na ito. Kumuha po kayo ng fortune plant na nakalagay sa paso. Lagyan ninyo ng dahon ng laurel at sulatan ninyo ng inyong mga hiling. Kung nagnanais kayo ng business expansion, isulat nyo po paglago ng business sa dahon ng laurel at kung nagnanais po kayo ng maraming customer, ilagay nyo po dyan. Yan po ay babaon ninyo sa fortune plant at ang inyong fortune plant ay tatalian po ninyo ng red ribbon upang ma-activate ang inyong mga hiling at ilalagay ninyo yan sa east area ng inyong tahanan. Ngayong 2024, ang east area ay mayroong future prosperity star. Ang ibig sabihin, swerte sa hinaharap. Napakahalaga po na mayroon tayong mga masuswerteng halaman sa ating tahanan at nai-empower po yan o nabibigyan ng lakas yan kapag yan ay ginagamit natin sa tuwing tayo ay magre-ritual. Tandaan natin na palagi po natin pasisinagan sa buwan para po magkaroon ng katuparan ng ating mga hiling. Ang enerhiya po ng moon ang magbibigay ng lakas sa ating mga hiling at ganun din sa mga ritual na ating ginagawa. At sunod, maaari din po kayong magsunog ng laurel, dahon ng laurel, 12 pieces ng dahon ng laurel. Sunugin nyo po ang 12 na piraso ng dahon ng laurel at ilagay nyo po sa asin. At yung asin na gagamitin ninyo na nakalagay sa lalagyan, nakalagay sa mangkok,
hindi nyo po yan hahawakan. Ang abo ng laurel na sinunog ninyo ay isasama nyo po sa asin. Ang laurel po ay nagdudulot ng swerte kahit hindi po kayo humiling. Ang simpleng pagsusunog lang ng dahon ng laurel ay nangangahulugan na ng swerte. Ito po ay ginagawa ng iba't ibang mga tao at sila ay naniniwala sa swerteng dulot ng pagsusunog ng dahon ng laurel. At ganun din kapag naisama ito sa asin. Forever Rich Plant Ritual. Kung kayo po ay mayroong Forever Rich Plant na halaman, maaari nyo pong lagyan ng ritual yan. Maaari kayong kumuha ng coins, ilagay ninyo sa red na lalagyan or ibalot ninyo sa red na tela. Ang coins po ay 9 coins at yan po ay ibabaon ninyo sa paso kung nasaan ang Forever Rich Plant. Yan po ay magdudulot ng kasaganaan para sa buong pamilya at ilalagay ninyo yan sa entryway ng inyong tahanan. Maaari din po yang ilagay kung meron kayong window na kung saan malapit ang inyong living room, pwede nyo pong ilagay yan. Pwede rin po sa living room sapagkat yan po ay indoor plant. Yan po ay magdudulot ng swerte para sa buong tahanan. Pati na rin sa mga anak. Magdudulot din po yan ng swerte para sa inyong mga anak. At pakatandaang mabuti, dapat po kapag tayo ay gagawa ng mga ritual na ginagawa, wala po dapat na nakakaalam o huwag nyo ikukwento sa kaibigan ninyo o sa kakilala ninyo na kayo ay nagritual. Sapagkat magdudulot po yan ng inauspicious energies at hindi matutupad ang ating mga hiling. Ang paggawa po ng ritual sa tuwing sumasapit ang full moon ay nagdudulot ng swerte. Ngunit, pinakamaswerte po ngayong January 26 sapagkat ito po ang simula ng period 9. Magtatagal po ito ng 20 years kaya't huwag nating palagpasin ang araw na kung saan mayroong full moon na maaaring magbigay ng lakas at swerte para sa atin. Maaari pong magkaroon ng katuparan ng ating mga hiling sapagkat ang mga inchik po ay naniniwala na ang moon goddess ay magbibigay katuparan sa ating mga hiling. Maraming salamat po sa panonood. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.